Leonard, may imposibleng demand para sumali sa Lakers. Sorpresang Nets rookie, naging head turner sa training camp. At Warriors, biniyayaan ng isang halatang posibleng magiging replacement ni Kuminga sa panahon ng training camp. Sinubukan ng Los Angeles Lakers na kunin si Kawhi Leonard nung siya ay naging free agent matapos ang season sa Toronto. Nagmula siya sa isang kampyonato kasama ang Raptors at naghahanap ng bagong team. Si Leonard ang pinakahinahanap na free agent noong taon na iyon. Maraming team ang gustong makuha siya dahil napatunayan niyang kaya niyang buhatin ang isang team patungo sa kampyonato. Isa ang Lakers sa mga teams na may kakayahang pirmahan siya, ngunit sa huli ay pinili niyang pumirma sa Clippers, na kapwa taga Los Angeles din. Kapag tiningnan mo ang mga hinihingi niya sa Lakers, maiintindihan mo kung bakit umatras ang team. Sobrang tindi ng mga demands niya. Hindi lang maximum deal ang gusto ni Kawhi. Gusto niya ng walang limitasyong access sa isang private jet, isang bahay, at garantisadong kita mula sa mga endorsement, ayon sa dating ulat ng The Athletic. Gusto rin niya ng bahagi ng team mismo, tulad ng ibinigay ng Lakers kay Magic Johnson, 25 taon na, ang nakalipas matapos itong magretiro ng maaga dahil sa HIV. Si Uncle Dennis, ang tagapamahala ni Leonard, ay humihingi ng mga imposibleng bagay. Ngunit hindi interesado ang Lakers na sundin ang alinman sa mga ito. Ang mga hinihingi na itinuturing na paglabag sa salary cap ng NBA ay agad na tinanggihan ng team. Tinawanan na lang umano ng Lakers si Uncle Dennis at sinabihang hindi nila ibibigay ang alinman sa mga kahilingan niya. Paulit-ulit na sinabi ng Lakers kay Robertson na ang kanyang mga kahilingan ay labag sa collective bargaining agreement ng NBA. Ayon sa mga source ng team, sa labas ng negosasyon, pinagtawanan nila ang kapal ng mukha ni Robertson. At sa kanya mismo, binigyang diin ni Team President Jeanie Buss ang kalokohan ng mga kahilingan sa pamamagitan ng pagsabing subukan niyang hanapan ng team na papayag sa mga kondisyon niya at isulat ito. Maliwanag na wala talagang interes ang Lakers sa anumang gusto ni Uncle Dennis. Ang Clippers, sa kabilang banda, tila pumayag, kaya doon pumirma si Leonard. Sa sumunod na balita naman, si Ben Saraf ang huling sa 3 point guard ng Brooklyn Nets na napili sa NBA draft noong Hunyo. Ngunit sa kabila nito, ang Israeli floor general ang isa sa mga pinaka-nakakagulat na standout ng team ngayong off-season dahil sa kanyang maturity at mataas na antas ng laro. Pinuri siya ni head coach Jordi Fernandez dahil sa kanyang pagiging kalmado at hindi padalos-dalos sa emosyon. Hindi siya sobra sa tuwa o lungkot. Ibinida rin niya ang husay ng player sa playmaking at depensa, lalo na't malaki ito para sa kanyang posisyon. Ayon kay Fernandez, malaking bagay ang karanasan ng player sa paglalaro kontra mga profesional sa loob ng 3 taon. Noong 18 pa lang siya, kahanga-hanga na ang ipinakita niya sa German League at Eurocup. Ngayong 19 na siya, makikita raw lalo ang kanyang maturity at composure habang tinatahak ang susunod na yugto ng kanyang career. Si Saraf ay nagsimula ng kanyang professional na career sa edad na 16 na taon. Naglaro sa Israel ng 2 taon bago lumipat sa Ratio Farm Ulm ng Germany. Sa taas, wingspan at timbang ay agad siyang nakatawag pansin dahil sa kanyang ball handling at passing skills. Ayon kay Nets GM Sean Marks, isa si Saraf sa pinaka-NBA ready na rookie ng team. Noong nakaraang season, naging mahalaga ang papel niya sa opensa ng Ulm na umabot sa finals ng German League. Sa 60 laro, 30 bilang starter, nag-average siya ng 12 puntos, 2 rebounds, at 4 na assists. Kilala siya sa pagiging composed kahit sa pressure situations at pinuri ng kanyang teammates at coaches sa off-season scrimmages. Hinangaan ni Michael Porter Jr. si Ben dahil sa pagiging professional nito kahit rookie pa lang. Ayon kay Saraf, nakatulong sa kanya ang karanasan sa Europe sa paglipat sa NBA.
Kailangan pa niyang i-improve ang kanyang 3-point shooting para makasabay sa mabilis at tirang-oriented na laro sa NBA. Sa huling balita, may malakas pa ring posibilidad na si Kuminga ay muling bumalik sa Golden State ngayong season, maging ito man ay sa pamamagitan ng qualifying offer o mas kanais-nais na multi-year deal. Ngunit hanggang hindi pa opisyal na pumipirma siya, maaaring mangyari ang kahit ano, kabilang na ang posibilidad ng isang sign and trade. Kung sakaling mangyari iyon, malamang na maghahanap ang Warriors ng isa pang forward upang balansehin ang veteranong kombinasyon nina Jimmy Butler at Draymond Green. Sa pagkakataong ito, may isa na namang athletic player ang naging available sa free agency sa bisperas ng training camp. Tulad ni JK, si KJ Martin ay pinagpala ng pambihirang athleticism na maaaring maghatid ng maraming highlight plays, particular sa opensa. Gayunpaman, may mga kakulangan din ng 24 na taon sa iba't ibang aspeto ng kanyang laro. Dahilan kung bakit nakalipat na siya sa 4 na teams at kamakailan lamang ay iniwan ng Utah Jazz. Na-waive siya ng Jazz mas maaga ngayong linggo matapos makapaglaro ng 19 na laro para sa team sa pagtatapos ng nakaraang season kung saan siya ay nag-average ng 6 na puntos, 2 rebounds at 1 assists habang may shooting percentage na 49% mula sa field. Bago iyon, bahagi siya ng 5-team trade na nagdala kay Jimmy Butler sa Warriors. Si Martin ay sandaling naglaro para sa Philadelphia Sixers kung saan sa simula ng season ay nagtala siya ng career high na 38% mula sa 3-point range. Ang kanyang pinakamagandang season ay noong siya ay nasa Houston Rockets kung saan nagsimula siya sa 49 sa 82 laro at nagtala ng career high averages sa minutes. Ngunit tila hindi siya nakita ng Rockets bilang bahagi ng kanilang hinaharap. Kaya ipinadala siya sa Clippers noong off-season kapalit ng 2 second-round picks. Ngayon na nasa alanganin ang career niya sa NBA, maaring magandang ideya para sa Warriors na isama siya sa training camp, lalo na kung hindi pa makakadalo si Kuminga sa simula nito dahil sa kanyang free agency stalemate. Hindi man kapantay ni Martin ang kakayahan ni JK pagdating sa shot creation o pagiging go-to scorer, maaaring maging mahalaga pa rin ang kanyang presensya bilang isang rim outlet kapag nagfo-focus ang depensa kina Butler at Stephen Curry. Hindi eksaktong tugma si Martin sa estilo ng mga typical na player ni Steve Kerr, ngunit maaaring siya na ang pinakamagandang available na opsyon kung nais ng team na mabawi ang athleticism na maaaring mawala kay Kuminga.